everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Atisa Manalo. Kaya nga bang manalo ng Miss Universe Philippines? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo excited na malaman kung sino nga ba ang kokoronahan ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines 2025. Maraming naglalaban-laban pero isang kandidata na talaga naman ang kadamihan ay gusto siyang manalo. Pero ang karamihan din ay ayaw siyang manalo. Ito ay wala nang iba kundi si Atisa Manalo. Yes! Excited ang lahat kung ano nga ba magiging resulta ng Miss Universe Philippines 2025. Marami sa mga basher ni Atisa ang nagsasabi na hindi mananalo si Atisa Manalo, hindi kaya ni Atisa Manalo manalo ng Miss Universe Philippines. Kulang pa ang mga ipinapakita ni Atisa Manalo. At sabing ganon, kung sa Miss Cosmo nga natalo si Atisa, dito pa kaya. So yan ang mga binabato ng mga basher kay Atisa Manalo. So sa totoo lang guys, kahapon nakita ko ang Miss Universe talaga ng harap-harapan. Kung titignan mo ang Miss Universe ngayon na reigning queen na si Victoria, tapos titignan mo ang mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe, alam niyo sa totoo lang, ang tanging nararamdaman ko, ang tinuturo na dapat talagang manalo ngayong taon na to, si Atisa Manalo. Kasi siya yung malapit, yung talagang masasabi mo, okay, kabugan pala talaga ng beauty ng gusto ninyo. I think is Atisa ang perfect. Kasi si Atisa, kahit saan tingnan mong angulo, maganda. Yes, yung iba, alam ko nakukulangan sa galawan ni Atisa Manalo at yung iba hindi nakukonvince sa nakikita kay Atisa Manalo. Pero kung titignan mo at bibigyan mo ng pansin at kung talagang makikita mo sa personal yung reigning queen, I think sasabihin mo, dapat si Atisa Manalo ang manalo ng Miss Universe. But depende pa yan sa ipapakita ni Atisa Manalo ngayong coronation night dito sa Miss Universe Philippines. Ako para sa akin, hindi madali ang pagkuha ng corona ng Miss Universe Philippines lalo na sa mga reigning queen na katulad ng mga galing na sa binibining Pilipinas. Isa to sa mga tinitignan na talagang ay nako, hindi madali para sa kanila kasi nahihirapan talaga silang manalo sa Miss Universe Philippines. Pero ngayong taon na to, sinusubukan uli ng mga dati ng reyna ang pagsungkit ng corona ng Miss Universe Philippines. Ang tanong, manalo kaya sila? Diba? Isa na dyan si Atisa Manalo na talagang inaabangan ng lahat. Yung galawan ni Atisa Manalo ngayon, maraming may mga nagsasabi na nakukulang pa ang mga ipinapakita ni Atisa Manalo para manalo siya ng Miss Universe Philippines. Ayun talaga ang madalas kong naririnig sa kadamihan. Pero para sa akin, ang ipinapakita ni Atisa Manalo ay sapat para makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines. Maraming nagsasabi na hindi siya mananalo, pero sa tingin ko, magiging madali para kay Atisa Manalo ngayon ang manalo ng Miss Universe Philippines. And then, I think, kaya ni Atisa Manalo ng Miss Universe Philippines kung gagawin niya yung mga bagay-bagay na kailangan niyang gawin. Una, pagdating sa performance, nakikita ko naman yung performance niya ay okay at sapat para makarating siya sa dulo ng kompetisyon. So, kailangan lang siguro paghandaan ni Atisa Manalo para manalo siya dito. Syempre, una, pag-isipan niya yung strategy game niya
sa laro ng kompetisyon. So, ayun yung tinatawag na kailangan pagandaan ni Atisa Manalo, yung preliminary competition. Ano nga ba ang ipapakita niya dyan? Naggalawan. Ano nga ba ang dapat niyang suotin? Nag-gown, di ba? Lalo na sa finals. So, yan yung kailangan niyang mapag-aralan ng bonggang-bongga na kung ano yung babagay sa kanya, magiging komportable siya at maipe-present niya ng sarili niya ng maayos. And then, nag-aabang yung kadamihan na talagang pumalo si Atisa Manalo ng bonggang-bongga. Kahit ako naman. So, parang nandoon ako na ito lang ba talaga ang ipapakita ni Atisa Manalo or i-level up niya ang performance niya sa darating na preliminary competition at coronation night. Kung ako ang tatanungin mo, siguro sa swimsuit competition, ayun, medyo kailangan niya lang ng konting paandar, konting sexy na, alam mo yun, yung atake na may pagka very strong at saka good look. So yun, yung mga ganon. Yung tipong parang nandoon na keep smiling pero fierce. Katulad nga ng sinasabi ni Mama J. And then, I think kailangan niya maging playful pagdating sa swimsuit round. Ayun yung kailangan ni Atisa gawin para sa akin. So, kailangan i-level up niya lang konti yung performance niya na hindi naman exaggerate yung dating. Yung tipong ando doon yung pagiging sophisticated or pagiging isang elegante. Pero nandoon na nakikita mo na marunong talaga maglaro. So, maging playful. And then, pagdating naman sa evening gown, I think ayun yung kailangan niyang bigyan ng konting pasabog para lalong mas mapansin at makita yung paandar. Pero ako kasi sa performance ni Atisa, mas gusto ko nakikita yung ganda ng mukha niya kaysa doon sa galawan niya. So, kailangan maging power yung kanyang looks more than doon sa performance. Kasi kapag power yung kanyang looks, parang feeling ko mas lalabas ang pagka-Diyosa niya. Di ba? And then, this is a Miss Universe. Kailangan talaga yung tipong kahit hindi ka naman gumalaw masyado, pero nakikita sa'yo yung ganda talaga. Katulad ng nakita ko kahapon sa parada na nag-uumapaw talaga yung kadyosahan ng Miss Universe kesa doon sa galawan. Di ba? And then, yung tipong looks pa lang, yung tumitingin ka pa lang, nakikita mo na parang naglalaro na siya doon sa mga tingin niya. Ganon! Di ba? Mas bongga yung ganong atake. And then, ayun, so kulay ng gown, hindi ko ma-imagine pa, pero sana makapili siya ng gown na babagay talaga sa kanya. Yung mas lalabas yung aura niya sa kulay na pipiliin niya. Ganon. And then yung cut, syempre mas gusto ko yung may pagka-ray na talaga ang dating. Di ba? Yung tipong hindi pa nakikita ng lahat. Yung tipong bihira nating makita sa entablado ng isang competition. So, ayun yung gusto kong ilabas nilang gown. And tingnan natin. Pagdating naman sa Q&A, kailangan din dito maghanda ng todo si Atisa Manalo. Yung hindi naman kailangan practice, I think kailangan niyang humugot na naayon doon sa experience niya, naayon doon sa connection sa buhay niya sa tuwing sasagot siya. I think medyo, ayun, talagang makita mo kung sasagutan niya kung bakit niya to gusto, bakit kailangan niya to, at sana nandoon talaga yung purpose ng kanyang pagsali dito sa Miss Universe Philippines. Ayan yung mga inaasahan natin na i-connect niya yung sarili niya sa mga sagutan pagdating sa Q&A. Di ba? And then, ayun, magiging madali sa kanya. Kaya niyang manalo kung tatrabahuhin niya ng husto ang kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines. And then, sabi nga ganun, kailangan din talaga may swerte. Kasi kahit naman daw magtrabaho ka ng todo-todo or tumambling ka dyan, kung hindi yan para sa'yo, hindi yan para sa'yo. So, kailangan talagang mag-align sa kanya yung destiny. And then, ayun, malalaman naman natin yan sa coronation night, di ba? So, magiging madali kasi parang, lalo na ngayon, kumbaga, si Atisa yung dinidescribe na talagang pwede mong ilaban sa Miss Universe, sa entablado ng Miss Universe na magaganap nga this coming November dito sa Bangkok, Thailand. Isa yun sa mga parang masasabi ko na I think si Atisa
kaya niyang manalo dahil nasa kanya yung qualification na hinahanap ng isang Miss Universe Philippines. Alam mo yon, ganda, height, body, and then brain. So, kailangan lang konti talaga i-level up ni Atisa yung mga galawan niya dito. And then, at the same time, mas nakita ko na nag-i-enjoy siya sa laban niya more than doon sa nakafocus siya sa paano, ano yung gagawin niya, ano yung, di ba? Para kasi may pressure. Mas sanang lumabas to na talagang authentic yung kanyang magiging galawan, na walang pressure, just ini-enjoy lang yung laban, ganon. And then, madali niyang makukuha yan. Pero, kung hindi niya gagawin yon, talagang kahit magpaulit-ulit siyang sumali dyan, hindi siya mananalo. At naiintindihan ko yung komento ng iba kasi nakukulangan sa galawan niya. Pero para sa akin naman, wala namang makakapagsabi talaga na, ay, eto kulang to, ay, eto sobra to. Kumbaga, nandoon yun sa, depende sa laro ng kandidata at depende sa organization kung nagugustuhan ba talaga nila yung ipinapakita ng isang kandidata. Pero sa akin, yung mga galawan ni Atisa, I think enough na para masabi ko na ay tama yung galawan niya na ipinapakita. Kasi mas tulad nga ng nakikita natin ngayon, mas lumalabas yung ganda niya, mas lumalabas yung pagiging reyna niya sa mga galawan niyang simplihan at yung mga atake niya na talagang sabi ko nga, ay, eto pwede na. Pero kailangan lang talaga ng konting level up, yung konting angas na tinatawag para magtuloy-tuloy ito, di ba? So, yon. Pero, malay ninyo, ako para sa akin, kung siya ang kokoronahang Miss Universe Philippines, maganda yan. Pero kung hindi naman sa kanya mapupunta to, okay lang din naman. Pero kasi ang maganda dito, at least tinry ni Atisa manalo one more time ang kanyang laban. And then, doon naman sa nagsasabi na ko, hindi naman mananalo yan kahit dali mo sa Miss Universe. Hindi mo alam. Dahil ang destiny ang makakapagsabi nun kung ang kandidata nga bang to ay para sa kanya yung corona. And then, let's see, malalaman natin. But ako, sa ngayon, nakikita ko mas malaki yung chance ni Atisa. Kung nung nakaraan ay nag-second runner-up na siya, malay mo naman ngayon ay mag-alay na sa kanya yung mga bituin sa langit at makuha niya na yung corona ng Miss Universe Philippines. Pero, possible din tong hindi dahil maraming magagaling at maraming lumalaban. But kung pagtutuunan niya talaga ng pansin yung mga aspeto na kailangan niyang gawin at kailangan niya ipakita, kailangan niyang gawin yung bagay na dapat niyang i-level up yung kanyang performance. So, yon. And malalaman natin, di ba? So ako ngayon tama lang yung galawan na ipinapakita niya, pero umaasa ako na pagdating sa coronation, mas makikita pa natin yung level up na galawan. And then, beauty na nandiyan na yan eh. Halos kompleto na siya. Ano na lang, konting angas lang. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang nakikita mo at kung ano naman ang tingin mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.